Hanggang sa matapos ang lunch nila ay panay pa rin ang pangungulit ni Sandro sa kanya. And what surprised her more ay sumama ito sa office nila. Kailangan ko makausap si Zildjian. What exactly is your relationship with the CEO? Formal na tanong niya kay Sandro. Alam niya nag-iisang anak, si Zildjian, at wala naman itong nabanggit na may kapatid ito. Open si Zildjian sa mga kwento nito tungkol sa pamilya. Samantalang siya, wala siyang masabi, maliban sa wala na siyang pamilya. Nang mamatay ang ina niya, she considered herself alone in the world. Family friend. Malapit ako sa lola ni Zildjian since wala ko nakilalang lola. So I guess I can consider myself as a family too. Sabi ko kay grandma, kapag hindi pa nag-asawa si Zildjian this year, ibigay na lang niya sa akin ang globals dahil ako mag-aasawa na. Pabirong wika nito sabay kindat sa kanya. Kinilig naman si Leia sa kuswitan ko ni Sandro. Kaya dapat magpakasal na tayo. Dagdag pa nito sabay akbay sa kanya. Sandro! Napapahiyang saway niya dito. Noon naman bumukas ang lift kaya binilisan niya na ang paglalakad. Naiilang na siya sa mga hirit nito. Ngayon lang ulit sila nagkita after 5 years. Tapos kung ano-ano nang sinasabi nito. Totoo namang close sila noon pa. Bago ito nag-migrate sa Canada. If only Zildjian can be like that to her. Pero paano niya hahangarin ang ganoong bagay? She had no rights to demand anything. Their affair will remain as it is until he decide to stop. Pagpasok niya sa office niya ay nakasunod pa rin si Sandro sa kanya. Kaya nagpasya siyang dalhin ito sa office ni Zildjian. Pero ganoon na lang ang gulat niya nang maabutan doon si Diane. Magkahawak kamay pa ang mga ito. At kitang-kita niya ang pamumula ng mukha ni Zildjian. Mukhang ang saya nitong nasa harap na nito si Diane. Marahas siyang napalunok na lang, saka nag-iwas ng tingin. Kaya't hindi nakita ni Laika ang disappointment sa mga mata ni Zildjian. Sir, gusto ko makausap ni Mr. Aguilar. Formal niyang saa dito saka pinapasok si Sandro doon. What in the world? Is she Diane? You two are back together? Bakas ang pagkalito sa tinig ni Sandro pero pinili na lang niyang iwan ang mga ito. Ilang ulit siyang napalunok sabay buntong hininga nang makarating sa opisina niya. Naitukod pa niya ang mga kamay niya sa mesa. Damay niya ang paninikip ng dibdib at pag-iinit ng sulok ng kanyang mga mata, kaya napatingala na lang siya. Mabilis siya nagtungo sa banyo at hinayaang kusang tumulo ang luha niya, sabay kagat ng labi. Nagkabalikan na sila pero wala man lang siyang sinabi. Is he plan keeping me and become his mistress? Kausap niya sa sarili na napatitig pa sa salamin. Mabilis siya naghilamos, saka inayos ang sarili. She put a smile on her face, saka lumabas at inabala ang sarili sa trabaho. Tila bumagsak ang langit at lupa para kay Zildjian habang pinapanood niyang kumaway sa kanya si Sandro at kampanteng nakaakbay lang kay Laika. He was so stunned and speechless. Pre, ano nangyari sa'yo? Hindi ko alam na may kapatid ka pala. Curious na tanong ni Jason. Hindi ko siya kapatid. And I will never consider him as my brother anymore. How dare he touch Laika? Masamang tingin na ibinigay niya kay Jason na tila kinagulat nito. Nagawa lang niyang kumilos ng tuluyan nang mawala sa paningin niya sa Laika. Sandro and he was never that close pero civil naman siyang makitungo dito. Siguro dahil malapit ito sa abuelang niya. Noong bata pa sila wala namang problema sa kanya na close rin ito sa lolang niya. Pero nang mamatay ang mga magulang niya, pakiramdam niya ay nagiging kaagaw niya si Sandro sa atensyon ng kanyang abuela. Doon nagsimulang iwasan niya ito. He was too older than Sandro. Pero kahit minsan hindi niya naramdamang kapatid ang turing niya dito. Mas nakikita pa niya itong kakompetensya noon. Kaya nang mag-migrate ang pamilya nito sa Canada, lihim niyang ikinatuwa iyon. Selfish man pero ayaw niyang naaagaw ang atensyon ng abuela niya sa presensya ni Sandro. At ngayon, mukhang pati si Laika, nakukuha nito ang atensyon. Knowing Sandro, he would openly speak up his mind at hindi niya maiwasang mathreatened. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya. Lalim nun na. Pre, ako lang ba? O parang nagsaselos ka kanina? What do you care? So, my intuition was right. Your feelings for Laika.
Bulalas nito na tila nakatama na jackpot. Buti na lang, sila lang ang nandoon sa lift. Big news to. Sabi na, mas malakas ang intuition ko eh. Masayang saad nito, then start typing on his phone. Aminin mo na sa akin, I can keep a secret naman. You wish. Teka, huwag mo sabihin hindi ka pa umaamin sa kanya. Nasa na si Zildjian Melendez, the chick magnet. He's long way gone. Balo walang sagot niya dito. Saka siya naglakad palabas ng lift nang bumukas iyon. You're in big trouble, man. Dinig niyang saad ni Jason kahit hindi niya ito nakikita. Sigurado siyang nakangising aso ito. Gusto mong tulungan kita? Alok pa ni Jason sa kanya na makarating sila sa office niya. I can manage. Teka, si Bon, nasa na? Nakatakas na. Mas gugustuhin pa nung magpakasal sa mga mobile games niya. Naiiling natura nito sa kanaupo sa couch na nandoon. So, it was Laika. Yung secret girlfriend mo? Pagkukumpirma pa nito. Tumahimik ka na nga lang dyan kung ayaw mo umalis. Saad niya sa halip na sagutin ito. Alam niyang alam na nito ang sagot pero nagkukunwari pa ito. I need to confirm. 50,000 din ang pustahan namin ni Von. So ano? Pinagpupustahan niyo akong dalawa? Come on. Halata ko nang may something sa pagitan niyo ni Laika. Pero ayaw maniwala ni Von. Kibit balikat na sagot nito. Saka dumampot ng magazine na nasa ilalim ng lamisita. True bad? Wala na siyang Playboys magazine. Inalis niya ang mga iyon mula nang lumipat sa Laika. Ganun ba kahalata? Kung base sa kilos niyo? Hindi. But I can see how you look at Laika kapag nandito kami, no? Pero, bakit niyo pa tinatago? Pareho naman kayo single. Mahirap ipaliwanag. So just shut up, okay? Sure. Sagot nito na umakto pang isiniper ang bibig. Magtrabaho ka na dyan, magpapalipas lang ako ng oras dito. Napailing na lang siya sa kaitinuon ng atensyon sa trabaho. Naging abala na ito sa pagbabasa ng magazine at siya naman ay sinubukang mag-concentrate sa trabaho kahit naglalakbay ang utak niya sa pag-iisip kung anong ginagawa ni Laika kasama si Sandro. Kaya napasandal na lang siya sa upuan nang maya-maya ay may kumatok sa office niya. Come in. Mahinang sagot niya. Ganoon na lang ang pagkabigla niya nang makita si Diane. He was speechless. What does she want again? He thought. May kailangan ka? Walang ganang tanong niya sa bisita kaya napalingon si Jason noon. Kahit ito, mukhang nagulat din. May gagawin pa pala ako. Si Jason na tumayo na. Hindi naman niya ito pinigilan. Ayaw din naman niyang nandun ito dahil siguradong mag-aaya lang itong uminom mamaya. Nang makaalis si Jason ay saka humakbang si Diane palapit sa mesa niya. Narinig ko ng apologize mo. Ano pang kailangan mo sabihin? Formal niyang saad dito. Hindi ko alam kung dapat ko sabihin sa iyo ito pero hindi ako matatahimik kapag hindi ko ginawa. Si Madam Melendez ang dahilan kaya hindi ako sumipot noon. Really? Bakit? Pinakidnap ko ba ni Lola? Zildjian, believe me. Hindi ko gustong hindi ka siputin noon pero tinawagan ako ni Madam Melendez. Pinapunta niya ako sa mansion. She offered me money and you took the money and ran off. I know. Halos malaglag ang panga ni Diane sa sinabi niyang iyon. Mukhang nagulat ito na alam niya ang tungkol doon. Her grandmother told her that ayaw din sana niyang paniwalaan yun noon but when he saw the footage, napagtanto niyang tama ang abuela niya. Diane was a gold digger trying to hook him. Pero masyado lang itong tanga na mas pinili ang kaunting halaga kapalit ng kahihiyan niya. But thinking back, mukhang mas tama lang ang ginawa nito. May sakit ang tatay ko noon at kailangan ko na malaking halaga para mapaoperahan siya. Siya na lang ang pamilya ko. Diane's tears fall down her cheeks. Pero sa kung anong dahilan, he was not even touched or felt pity at all. Pero nakonsensya pa rin siya. So, he gave her tissue. Well, past is past, Diane. Wala na tayong magagawa. Besides, it was your choice. Kung lumapit ka lang sana sa akin noon and told me everything, I will be more willing to help. Pero mas pinili mong kunin ang pera at iwan ako sa ere. Hindi ko nakasalanan kung madali kang nasilaw sa pera. Formal na paliwanag niya dito. Pero ikinagulat niyang nilapitan siya ni Diane sabay yakap sa kanya. I'm sorry, Zildjian. If only you can give me a chance to...
Alam kong minahal mo ako noon. Pwede natin... Siguro nga minahal kita noon but that was then. At sinayang mo iyon. Kusa niyang inilayo ang sarili dito pero pinigilan ni Diane ang kamay niya na hinawakan yun. Noon naman biglang bumukas ang pinto. Kitang-kita niyang natigilan si Laika na napatitig pa sa kamay niyang hawak ni Diane. Subalit habang nakatitig siya dito, waiting to see a hint of jealousy at least. Pero nanatiling blanco expression ni Laika. Sir, gusto ko makausap ni Mr. Aguilar. Saad nito sabay iwas ng tingin na bumaling pa kay Sandro na gulat ring napatitig sa babaeng nasa harap niya. Mali ka nang iniisip. Giit niya kay Sandro sa kamarahas na kinabig ang kamay na hawak pa rin ni Diane. Leave. At ayaw na kita makita kahit na kailan. Matagal na tayong tapos at kung nagsisisi ka man, blame yourself for letting me down. His words was soft, pero sa ekspresyon ni Diane, parang masasakit na salita ang ibinabato niya dito. Pero para sa kanya, he was just cutting the ties kung meron man. But Sultan... Nagsimula naman itong umiyak, kaya napahugod siya ng malalim na paghinga. This is the last time you come here in my office. At wala akong intensyong makapagbalikan sa'yo. We're over, long time ago. Pinal niyang saad dito, sabay turo ng pinto. Now if you please. Siniguro niyang formal ang mukha niya nang sabihin niya ang mga iyon. Wala itong nagawa kundi ang mabigat ang paang naglakad palabas ng office niya. Sorry Diane, dapat kasi nag-isip ko ng mabuti noon. Dinig niyang sabi ni Sandro dito, saka isinara ang pinto. Ang harsh mo, Mr. Melendez. But I guess she deserves that. Choosing money over you? What a dumb ass. Bakas ang disgusto sa mukha nito. Sandro knew about his grandmother plan back then. Bakit nandito ka pa rin? Dahil magtatrabaho na ako dito. Grandma say yes already. Kampantang saad nito sa kanaupo sa couch then cross his legs. No doubt, Sandro looked like an aristocrat. At bakit naman dito ka magtatrabaho? Dahil nandito ang babaeng hinahanap ko. I plan to marry Laika, who happened to be your executive assistant. Ano bang pinagsasabi mo? This isn't your playground, Sandro. Naliliit ang mata niya kasabay ng pagpitik ng sentido ni Zildjian sa sinabing iyon ni Sandro. Ito? Pakakasalan si Laika? Nagpapatawa ba ito? Laika's mine, you idiot! Sagaw ng utak niya pero walang salitang lumabas sa bibig niya. Paano niya sasabihin iyon sa taong gustong umangkin? Kung ang babaeng gusto niyang ipagdamot sa iba ay walang ipinapakitang damdamin para sa kanya. Sex is different things. Dahil iba si Laika kapag nasa kama sila. At iba rin ito kapag nasa trabaho sila. Kaya hindi niya alam kung saan siya lulugar sa buhay ng dalaga. At ang kayagang pag-amin ni Sandro na gusto nito si Laika ay nagpapasikip ng dibdib niya. Hindi niya hahayaang mapalapit ito kay Laika. At sinong may sabing pwede ka magtrabaho dito? Umuwi ka na sa Canada. I have enough reliable people here. Grabe ka naman. Ikaw nga sinuportahan kita noong naliligo ka kay Diane. Can't you just do the same? Gusto ko si Laika. And I knew she liked me too back then. Besides, gusto ako ng mama niya na maging son-in-law. Kung hindi lang naman dahil sa banta ni Dad, hindi naman ako aalis ng bansa para iwan si Laika noon. At pumayag na si Grandma. In fact, she said I can start anytime. With my credentials, hindi tatanggi si Mrs. Constantino. That old woman had an eye for talents. May pagyayabang na saad nito. He was speechless for a moment. Bago niya ipinasyang tawagan ang abuela niya. At ganoon na lang ang gulat niya na sabihin nito na inapprove na nito ang pagpasok ni Sandro sa Globals. Give him a chance po. Mabuti nga't nahanap ka agad niya ang babaeng gusto niya. Isn't that fate? Hindi man niya ito nakikita pero bakas ang kasiyahan sa tinig ng abuela. Pero syempre, kikilatisin ko pa rin yung babae ng husto. Don't do this to me, old lady. Hindi niya maitago ang iritasyon. Just do as I say. Huwag mo nang kontrahin ang request ko. Isa pa hindi naman magtatagal si Sandro sa Globals. Gusto lang niya makumbinsi yung babaeng gusto niya na sumama na sa kanya sa Canada. At ayon kay Carmen, tukoy dito kay Mrs. Constantino. Magaling sa trabaho sa Laika. At siya din ang dahilan ng mga top rating ads ng Global. I guess, she is such an interesting woman. Alam niyang wala siyang panalo dito kaya pumayag na din siya. Then ended his call with his grandmother.
So I guess I can start soon, right? Thanks for the opportunity, sir. Nakakalokong saan ni Sandro sabay lahad ng palad. You're unbelievable. Pikong saan niya dito, ignoring his handshake. Teka, ikaw ba ang nabalitaan kong fiancé ni Laika? Tanang ni Zildjian. Ano? Kunot noong tanong naman ni Sandro. Mukhang wala itong idea kung sino ang lalaki na katakda nitong pakasalan. Pero kaagad rin umisi ito na ikinapi ko niya. Well, bagay naman kami ni Laika kaya liligawan ko siya ng tama ngayon. Hindi kasi effective ang mga hirot ko noon. You'll never hover. May diin saad niya dito. Amuse na napatitig sa kanya si Sandro. Saka ito nakakalokong umisi. May gusto ka rin sa kanya? Deklara nito. So? Fine. May the best man win na lang sa atin. Dahil nasisiguro kung ako ang mas pipiliin ni Laika. Kumpiyansang saan nito. I'm going to take her to Canada with me. He made a promise to her mother na ako ang magiging asawa ni Laika pagdating ng tamang panahon. Gogo! Kusa niyang pinigil ang sasabihin pero damay niya ang pagdiin ng sariling kuko sa palad niya. Are you trying to challenge me? Of course not. Laika is mine. At alam mong nakukuha ko ang lahat ng gusto ko, di ba? Kuya? Makahulog ang saad ni Sandro sa kanya. Samantala, Laika was keeping herself busy na mag-ring ang phone niya. Lalo lang sumakit ang ulo niya nang makita niya ang tawag ng kanyang ama. Saka siya napalingon sa kalendaryo. Bukas na pala ang Victoria's 40th anniversary. Ang Victoria's Empire na itinayo ng abuela niyang si Victoria Garcia. Then later on was managed by her mother. Plano sana niyang huwag pansinin iyon pero alam naman niyang hindi titigil ang ama sa pagtawag sa kanya. Why do you always make me wait? Pasinghal na bungad nito na sagutin niya ang tawag. She just rolled her eyes. Hindi niya ma-imagine kung hanggang kailan planong magalit ng ama niya sa kanya. Mas pinapaniwalaan nito ang mga sinabi ni Nika about her using drugs and sleeping with different men. Mula nang mamatay ang ina niya, never niyang naramdamang mahal siya ng sarili niyang ama. Parang ginamit nga lang nitong dahilan ang nangyari sa kanya noon para lumabas ang tunay na pakikitungo nito sa kanya. May trabaho ho ako, kaya hindi sa lahat ng oras hawak ko ang phone ko. Pagdadahilan na lang niya, kahit alam niyang hindi naman ito paniniwalaan iyon. Bullshit, Laika! Angil nito. Bukas ang anniversary. Siguraduhin mong pumunta ka. Mariin at pinal na utos nito. It was always like that. Why do you always want me to be there? At ano yung nababalitaan ko na ipinapakalat ng magaling mong anak na ikakasal na ako? You're behind this, are you? Walang prenong ako sa niya sa ama. We'll talk about that later. Kung ayaw mo ipasundo kita dyan sa Melendez Global, you come in the event on your own. Don't make me wait. Banta pa nito sa katinapos na ang tawag. Leandro, sigurado ka bang wala pang idea si Laika? Tungkol sa pinag-uusapang appointment sa kanya ng mga executive bilang CEO ng Victoria's? Bakas ang pag-aalala sa tinig ni Nicole. That's why we should never let her meet those idiots. Mas tama lang na nasa Melendez Global si Laika. Sino mag-aakalang nandoon siya? Kaya paniniwalaan pa rin ng mga executive kapag sinabi kong abala ang tagapagmana sa pagliliwaliw. Pero ang abogado ni Victoria, she keep asking about Laika's contact number. Iritadong saad ni Nicole. Just tell him the same reason. Sa gagawin ko, siguradong papayag na si Laika na ilipat sa akin ng authority ng kumpanya. After all those years, I am the one who deserved to be the owner of the company. Leandro was clenching his fist tightly. Kaya naglakad palapit dito si Nicole. Then affectionately, hug Leandro. Darling, alam ko magagawa mo rin iyon. Hindi na ako makapaghintay. Matagal ko nang gustong matuloy ang kasal natin. At si Nika, gusto ko rin ipagmalaki niya sa ibang totoong anak mo siya. Hindi bilang stepsister lang na Laika dahil anak siya ng kinakasama mo. Her daughter deserve a name and respect too. Alam ko, kaya nga ginagawa ko ito para kay Nika at para sa'yo na rin. Leandro's expression softened nang lingunin nito si Nicole. Saka hinawakan ang kamay nito. Siguradong mas pipiliin ni Laika na ibigay sa iyong ownership ng Victoria's kapag nakilala na niya ang mapapangasawa niya. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa labi ni Nicole
habang iniisip ang napakatabang lalaki na pinili niya para kay Laika. At siguradong magagalit si Ismael kapag tinanggihan ni Laika ang uniko iho niya. Kung bakit naman kasi masyadong overweight ang binatang iyon. But well, at least hindi na makakatanggi pa si Laika. Pero kahit na, I have other plans to convince the board na hindi capable si Laika to manage the company. I must do something. Bakas ang determinasyon sa muka ni Leandro. Sabihin mo nga sa akin, anong relasyon mo kay Sandro? Napahinto si Laika sa paghahalo ng niluluto niyang dinner nang marinig niya ang seryosong tinig mula sa likod niya. Muntik nang tumalo ng puso niya nang makitang nakasandal na si Zildjian sa hamba ng pinto sa kitchen pagharap niya. His face was so serious yet so handsome and attractive. Muntik na sana siyang ngumiti nang biglang sumagi sa isipan niya ang mukha ni Diane at ni Zildjian na nagtititigan habang magkahawak kamay. Kaya napasimangot na lang siya. Was he the man you're supposed to get married? Usig nito na ikinakunot ng noon niya. Bakit parang galit ata ito? I'm sure hindi. And I am not marrying anyone. At para sa tanong mo, Sandro and I were friends dahil magkaibigan ang magulang niya at mama ko noon. Pero inamin niyang gusto kanya. Sinabi niya sa mukha kong gusto kanyang pakasalan. Gusto pa sana niyang idagdag iyon pero wala siyang lakas na loob na sabihin iyon. Madalas niyang biro iyon noon. Hindi lang ako makapaniwala na ganoon pa rin siya ngayon. At sa kung anong dahilan ay napangiti na lang siya na ikinakunot ng noo ni Zildjian. At mukhang nag-enjoy ka naman. Halos pasigaw na saad nito. Bakit ka sumisigaw? Kaibigan ko si Sandro. I'm sure kilala mo rin ang ugali niya. Para sa kanya biro lang napakaraming bagay. Even the marriage proposal? I guess not. He scoffed. Kilala ko nga si Sandro kaya alam kong hindi siya nagbibiro. Ano ka ba? Nag-propose din siya ng marriage sa ibang mga babaeng nakakadate niya noon. And I see that with my own eyes. Tapos sasabihin niya, joke lang dahil strict ang parents niya. Natatawang side niya dito. Pero bakit parang galit ka ata? Nag-away ba kayo ng girlfriend mo? Mukha namang masaya kayo kanina. Siniguro niyang malinaw nitong narinig ang bawat salitang sinabi niya. Wala akong girlfriend. Wala? So anong nakita ko kanina? Mahinang usal niya saka ito tinalikuran at ibinaling ang atensyon sa niluluto. Nagsisinungaling pa eh. Kita naman ang ebidensya. Ngit-ngit na usal niya. Pero nagulat na lang siya nang yakapin siya ni Zildjian mula sa likod. At parang bulang naglaho ang inis niya dito. Ganoon ba siya kababaw? Isang yakap lang ni Zildjian na kalimutan na niyang umiyak siya kanina dahil sa matinding selos. Diane and I were done long time ago. At wala akong plano makipagbalikan sa kanya. Higit sa lahat, wala na akong feelings para kay Diane. Muntik na siyang mapangiti dahil doon. Pero kaagad din siyang natigilan. Sigurado siyang sinabi nito na in a relationship ito. Nang kumain silang kasama, si Angel. So sino ang babaeng tinutukoy nito? Is he seeing someone else? What the hell? Sino? Nagsimulang sumakit ang ulo niyang kanina lang ay nagrelax na sana. Okay, nagawa niyang sabihin dito. Don't forget rule number 3, Laika. Wala kang karapatang mag-demands ng paliwanag. Okay? Anong okay? Ikinagulat pa niya nang pihitin siya nito kaya napaharap siya dito. Ano? Kinakabahang tanong ni Laika na magsalubong ang mga mata nila na Zildjian. Huwag mo na ulit hayaang hawakan ka ni Sandro. I don't like someone touching you other than me. Seryosong saad nito na biglang nanuyo ang lalamunan niya sa mga titig ni Zildjian at tila tumatago sa kaluluwa niya. Kaya natagpuan niya ang sariling napatango na lang kasunod ng paglapat ng labi nito sa labi niya. Ilang saglit na magkahinang ang mga labi nila at bago pa man nila tuluyang makalimutan ang nakasalang sa kalan, pinakawalan na ni Zildjian ang labi niya. Saka masuyong tinitigan siya nito. Kulang na lang tubalo ng puso niya dala ng matinding kabog ng dibdib niya. Gutom na ako. Kumain na muna tayo. We'll continue this later. May kislap ang mga matang saan nito sa kakinintala ng pinong halik ang tungki ng ilong niya. Saka lang nagkaroon ng distansya ang pagitan nila. Ito na ang kumuha ng plato nila. Ako na yan. Presenta ni Zildjian nang hahanguin niya ang pan sa kalan.
Zildjian took the pot holder saka inilagay sa mesa ang umuusok na pan. Pininyahang adobong manok na paborito nito ang niluto niya. Babe, how about we go on a dinner tomorrow? Ikinabigla niya ang tinura ni Zildjian. Every time he asked her out, never pa siyang pumayag dahil iniiwasan talaga niyang may makakita sa kanila. At ngayon, may sapat na dahilan siya para muli namang tanggihan ito. May pupuntahan akong importante bukas ng gabi. Saan? E di, samahan kita. Then we can have dinner outside. Masarap ka magluto pero gusto naman kitang ayain kumain sa labas minsan. Bakit natin kailangan gawin iyon? Inosenteng tanong niya dito. Sa totoo lang, hindi niya alam kung bakit madalas nitong hilingin na kumain sila sa labas. Kailangan ba may dahilan para mag-date tayo? Date? Nabitin sa ere ang kutsarang hawak ni Laika. Nagbibiro ba ito? Gusto ba nitong umasa siya? Nakakagulat ba sinabi ko? Nag-isanlin niya ang makapal na kilay ni Zildjian na napatitig sa mukha niya. No. I mean, yes. Pero sa susunod na lang kasi may kailangan akong puntahan bukas ng gabi. Paliwanag niya dito. Though excited siya pero mahirap nang bumagsak na lang bigla. And besides, bakit ito mag-aalok ng date sa kanya? Wala naman sa usapan natin na kailangan natin mag-date. Kailangan mo ba talaga sabihin yan? I'm asking you out kasi yun ang gusto ko. Mahirap bang unawain iyon, Laika? I don't understand. Bakit parang ayaw mo lahat ng sinasuggest ko? Namumula ang mukha na saad ni Zildjian and he sound pissed off. Kasi hindi mo naman kailangan gawin yan. I'm fine with the setup. Paliwanag niya trying to get her point. Kung magdadate sila, di ba mas mahirapan lang silang pareho? Makakagulo lang sa atin ang mga ganyang bagay. Paano kung maghiwalay na tayo? Hindi naman lahat ng relasyon nag-workout eh. So why bother putting up so much efforts kung matatapos rin naman sa huli? Nabitawan ni Zildjian ang kubyertos na hawak nito kasunod ng nakakailang nakatahimikan at blanco expression nito kaya hindi niya masabi kung anong iniisip ng kaharap. Nakatitig lang ito sa kanya na tila may kung anong nais makita sa mukha niya. How are you so sure na matatapos ang meron sa atin? Madilim ang mukhang tanong nito. Meron sa atin? Ano bang meron sa atin? Other than being in this setup, we are not even a real couple. Walang label para masabing relasyon na meron tayo, Zildjian. We're friends. With benefits, I guess. Laika! Ikinagulat niya ang pagbagsak ng kamay nito sa mesa. Zildjian was glaring at her na parang kulang na lang lamunin siya nito ng buo. After all these years, ganyan pa rin ang tingin mo sa relasyon natin? Hindi maitago ang disappointment sa mukha nito. Sinabi ko sa iyo noon simula pa lang I don't want to be in any romantic relationship and commitments. Dahil nakita ko na kung gaano kahirap ang ganoong bagay. Kalmadong paliwanag niya. Niloko ng ama ko ang mama ko kaya namatay na lang siya na may sama na loob. So I think getting into a relationship is not a good idea. They've been married for 17 years. 17 years. At sa loob ng panahong iyon, my father cheated on my mom. Kaya mabuti nang huwag mag-invest ng feeling sa isang tao. I don't want to be in pain like my mother did. Nakagat niya ang dila niya nang maalala ang paghihirap ng kanyang ina noon. Sa tuwing nakikita niyang masaya ang ama niya at ang kinakasama nito, lalo siyang nagagalit sa ama niya. How did he let her mother suffer habang nagpapakasaya ito sa piling ng babae nito? Well, I guess you're right. Sarkastikong saad ni Zildjian kasabay ng pagtagis ng bagang. Akala ko, ako na yung mas takot na masaktan at ma-reject. I should have not asked about dinner date. I'm sorry. Kumain ka na, busog na ako. Madilim pa rin ang mukhang saad nito at tumayo. Halos hindi nito nagawang galawin ang pagkain sa plato nito. Naguguluhang napasunod na lang siya ng tingin dito. Mabilis ang bawat takbang ni Zildjian na nagtungo sa storage room, saka pabalyang isinara ang pinto. Problema niya. Mag-girlfriend na nga siya, gusto pa niya akong i-date. Pikong saad ni Laika. Partly ay totoo naman ang sinabi niya kay Zildjian pero sino bang babae ang ayaw nang ma-date ng taong gusto nila? Pero ibang estado nila ni Zildjian kaya ayaw niyang maguluhan pa ang puso niya. At sa bandang huli ay masasaktan rin lang siya. At malinaw sa kanya ang bagay na iyon. Kinabukasan nagising si Laika na wala na sa tabi niya si Zildjian. Hindi nagalaw ang higaan sa tabi niya. Mukhang nagalit talaga ito.
Mabigat man ang loob niya ay kumilos na lang siya upang maligo. Tinamad na siyang magluto ng almusal kaya nagbihis na siya. Pagkatapos, at tulad ng inaasahan niya, hindi bumaba si Zildjian para mag-almusal. Kaya nagpasya siyang lumabas na lang ng unit niya. Then head to the elevator. Pagdating niya sa opisina ay inayos lang niya ang ilang gagawin bago nagpa siyang lumabas upang magtungo sa cafeteria. Nag-order lang siya ng tuna sandwich at juice, saka naghanap ng mapapwestuhan. But to her surprise, nandoon na ang tatlo niyang kaibigan na tila may importanteng pinag-uusapan sa sobrang kaseryosohan ng mga ito. Kaya hindi napansin ng mga ito ang paglapit niya dahil sa malaking poste na nandoon. Ano sabi ni Boss Zildjian sa'yo? Tanong ni Sarah kay Hope na ikinahinto niya. Hope was facing her direction kaya kitang-kita niya ang namumulang mukha nito habang nakatitig sa phone nito. Pero pinapunta ka niya sa pad niya, di ba? May hindi ka sinasabing bruha ka. Anong plano niya? Pangungulit ni Jalay dito na ikinagulat niya. Bakit pinapunta ni Zildjian si Hope sa pad nito? Biglang kumabog ng malakas ang dibdib niya. Tungkol sa Palawan trip. Gusto niyang... Nabitin sa ere ang sasabihin nito nang magangat ito ng tingin. Laika! Bakas ang gulat sa mukha nito sa kaalanganing ngumiti. Dito ka na. Alok ni Hope sa kanya saka ibinaba ang phone nito sa mesa. Kanina ka pa dyan, girl? Tanong ni Sarah na napangiti sa kanya. Kadarating ko lang. Kibit balikat na sagot niya sabay kagat ng dila niya saka siya ngumiti. Magpapalawan kayo? Curious na tanong niya dito. Hindi. Si Hope lang ata. Si Jalay na malapad ang ngisi. Kasama mo boyfriend mo? Muntik pang masamid si Hope sa tanong niya. When her phone suddenly rang at ganoon na lang ang pagkagulat niya nang makita niya ang caller. It was Zildjian. She had memorized Zildjian's phone number. Then the name Boss Zildjian was on top of the displayed number. Personal number ni Zildjian ang ginagamit nito upang kontakin si Hope. Which mean only one thing. Personal ang dahilan kaya ito tumatawag kay Hope. Dahilan upang tila may pinong karayom ang tumutusok sa dibdib niya. Isang marahas na paglunok ang ginawa niya nang damputin ni Hope ang phone nito sa kalumayo sa kanila. Sumilay ang mapait na ngiti sa labi niya sa kabinuksan ng sandwich. Naging tahimik naman ang dalawang kaharap niya ng ilang sandali. Nang biglang nagsalita si Sarah. Girls, gusto niyo magpalawan din tayo? Biglang question ito pero umiling lang siya. Kayo na lang. Tanggi niya. Dinner mamaya. Sa Jalay. May lakad ako later kaya mag-half day lang ako. Formal niyang sagot dahilan upang magkatinginan mga ito. Bakit pa na yan tanggi mo ngayon sa amin? May himig tampong saad ni Jalay. Hindi sa ganoon. Talagang kailangan ko lang umuwi sa bahay. Paliwanag niya. Di next time ko na umuwi. Gusto mo? Inom tayo later sa apartment ko? Question ni Sarah pero umiling lang siya. Kung siya lang, mas gusto niya iyon pero kailangan niya magpakita sa ama niya, kundi siguradong magwawala ito sa galit. Kahit naman masama ang loob niya dito, hindi pa rin siya makatanggi dahil ama pa rin ang turing niya dito sa kabila ng lahat. Nasaan na nagpunta sa Hope? Pag-iiba niya ng paksa. Hayaan mo na yun. Busy yun lately. Saad ni Sarah na makahulog ang ngumiti. Gusto niya malaman kung tama ang iniisip niya pero kusa niyang pinigil ang sarili, saka itinuo ng atensyon sa kanyang almusal. Nang matapos siyang kumain ay nagpaalam na din siya sa mga ito. Ayaw niyang bigla na lang sabihin ni Hope na boyfriend na pala nito si Zildjian dahil wala siyang ibang nakikitang dahilan para tawagan nito si Hope using his private phone number. Yun kaya ang dahilan kaya madalas ilang sa kanya si Hope. Sinabi kaya ni Zildjian dito ang tungkol sa kanila. Pero paano sa Ariel? Tasihin niyo about Hope dating their boss? Naguguluhan ng husto ang utak niya. Naku sir, nakita ni Laika na tumawag ka. Wrong timing naman kayo. Natatarantang saad ni Hope nang sagutin nito ang tawag na Zildjian. Just don't tell her. Isip ka na lang ng dahilan. Make sure she won't figure it out. At sabihin mo na rin, yung dalawang madaldal. Bakit kasi sir hindi lang kayo magsabi kay Laika? Kailangan niyo ba talaga kaming idamay? Hindi ko na nga siya maharap ng maayos kasi nahihiya ako na ibinuking ko si Laika sa iyo eh. Pinapahamak niyo talaga ako. Nakangusong saad ni Hope. Just this once. Sa mga kaibigan ni Laika alam kong mas reliable ka kasi sa dalawang madaldal na iyon. Napangiti naman si Hope sa papuri ni Zildjian.
Pero last na talaga to, sir, ha? Kundi, ako na magsasabi kay Laika na in love ka sa kanya. Kaya dapat huwag niyo siyang masaktan. Masyadong malungkot ang buhay ng kaibigan namin yan. Yeah, I know. Kaya nga hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya nang hindi ako marereject. I hate being rejected.